Narito ang mga tips na ituturo ko sa iyo bago ka mag-start ng negosyong lechon manok. Tara, bago yan, ako pala si Eduardo Bingayan, dating empleyado at ngayon nagninegosyo na rin paggawa ng sabon. Ngayon, isi-share ko sa iyo kung paano ko natutunan or na-experience ang negosyong lechon manok. Stay put ka lang dyan, panoorin mong video na to hanggang dulo. Bago ka mag-start ng lechon manok, dapat isaalang-alang mo yung mga bagay na napaka-importante. Una, feasibility studies ka muna or mag-research ka kung saan mo gustong magtayo ng lechon house or saang location. Dapat kung magtatayo ka ng lechon manok, hanapin mo at upahan mo yung area na mataong lugar at accessible at traffic na lugar din, dahil napakalaki ang tulong sa iyong negosyo kung meron kang malalapit na establishmento at church, schools na malapit sa paglalagyan mo ng lechon manok. Maraming dapat mo i-consider sa pagtatayo ng lechon manok, at humanap ka muna ng supply ng manok, at saka humanap ka ng mga tao na sa palagay mo, pagkakatiwalaan mo, na hindi basta-basta alis sa iyong negosyo. Kasi napaka-importante po na mayroon kang katulong or katuwang sa iyong negosyo, dahil dito mas lalong napapadali ang trabaho, mag-i-improve ang negosyo mo at kikita ka rin dito. Lahat ng gagawin mo, kung maaari, i-duplicate mo sa kanila, para nang sa ganun, darating man yung time na busy ka, na may lalakarin ka, kahit wala ka, aandar pa rin yan. Isa po yon sa mga dapat mong i-consider, na ituro mo sa kanila kung anong meron ka, kung anong alam mo. Bahala na sila kung gagayahin yung negosyo mo. Normal lang naman yan. Ang negosyo naman is gaya-gaya din naman. Walang masama dun. Kahit tayo naman, gumagaya din naman tayo. Lahat ng mga negosyante, hindi naman ibig sabihin na sila yung nauna. Siyempre, gumaya din yan sila. Kaya huwag kang mag-alala. Ang lechon manok business ay napaka the best na negosyo kung mamamanage mo lang ng maayos at nakapokus ka doon. Ang pagkakamali ko lang doon sa negosyo ko, dumating yung time na burn out na ako at mismanage ko, dahil nga doon sa nag-empleyado pa tayo. Dumating din yung time na ang misis ko naging isa pong RN. So ngayon, empleyado na din, kaya hindi na napukusan yung negosyo. Nagpatong-patong na yung problema at kapalpakan doon sa negosyo. Kaya i-close na lang. Kasi negosyo lang naman yan. Hindi ko naman yan anak. Negosyo ko lang yan. Kung nandun ka sa punto na ganun, pag nalaman mo na nahihirapan ka na at saka nagni-negative ka na, lugi ka na, you have to decide. Stop. Okay lang yun. Normal yan sa negosyo. Pero sana, patagalin mo muna, siyempre. Huwag yung ilang araw lang, ilang weeks or months, ayaw mo na. Dapat, mga estimated ko, 1 years, 2 years, ganun. Sa palagay mo hindi talaga nag-i-improve, hindi talaga, mahina talaga yung sales, iwan mo na, siyempre. Start ka na naman kung ano yung mapigure out mo na negosyo, mag-umpisa ka ulit. Ganun lang naman yun. Kaya yun ang payo ko. Sana may matutunan ka dito. Humanap ka rin ng supplier ng ng uling or charcoal. Dahil napaka-importante po yun na pag nagtayo ka ng negosyong lechon manok, wag po yung wala kang stock. Mahirapan ka talaga doon. Kasi napagdaanan ko na yan. Sinasabi ko to sa'yo para hindi mo na mapagdaanan pa. Mahirap yung wala kang stock, na hindi naman gano'ng kadami, no? Basta may stock ka lang doon. Hindi ka maubusan. Hindi maging alanganin. Kasi may mga panahon na matumal. May mga time naman din na ang lakas ng binta, no? Lalong-lalo na kung season. Kaya yun ang dapat mong anticipate at saka pag-aralan, no? Saka mas mainam kung meron ka ding maraming supplier ng manok, mga dressed chicken, dahil dito
mawala man yung isa, meron ka pang iba, di ba? Hindi lang 3, dapat 4 hanggang 5. Kasi may mga times na yung mga panel na yan, ng mga dress chicken na nagbibenta sa market, minsan naubusan niya na pag dating na, yun nga, nag-expect nga na babagsakan ka ng lechon size ng mga manok, sasabihin na, ano sir, oversize, di ba? Napakapangit naman yun na ganun. Nag-expect ka na babagsakan ka tapos ganun ang mga rason. O di kaya, ano, maliliit, undersize, di ba? So, dapat umanap ka talaga ng magandang yung pagkakatiwalaan mo ng mga nagde-deliver. The best yan pag makaibigan. Kasi, siyempre, once nakaibigan mo sila, yung puso nila sa'yo, ang ganyaan. Ganon ka din sa kanila, magaan. Kaya, wag mo silang pabayaan. Mga ilangan ka ng manok, meron ka pa rin makukunan, di ba? Lagaan mo sila. Maari, bigyan mo ng pang-snack, kung ano yung mga pupwede na pakiramdam mo, gagaan yung ano nila, pakiramdam once na nag-give ka sa kanila, nagbibigay ka sa kanila. Ganun lang. Tsaka, kung maaari, no, maglagay ka ng CCTV once na nag-start ka na ng negosyo. Para yun yung maging duplicate ng ano mo, mata. Kahit na may pinagkakatiwalaan doon, monitor mo pa rin through cellphone, no. Alam nyo naman ngayon is napaka high-tech na ng mga teknolohiya. Super high-tech na, kaya mas mainam maglagay ka kahit nasan ka man. Mamomonitor mo at machicheck mo lahat na yung ginagawa ng mga tao mo dun sa loob, di ba? Pabanjing-banjing lang, papitix-pitix lang, pa-cellphone lang, di ba? Bago ka mag-hire ng tao, kung maaari, mag-record ka sa kanila ng resume, no? At saka, hindi naman marami, no? Kailangan mo lang ng meron kang reference sa kanila. Meron ka lang. Marunong yung lechonero mo mag-handle ng pagluluto ng manok or limpo man yan. Dahil doon, nakataya, nakasalalay ang yung binta, no? Ang yung kita sa lechonero mo. Doon nakasalalay, kaya kailangan bantayan mo yan. Dapat alam niya mag-maintain paano magluto, at alam niya tumiming sa oras, kung anong oras na pwedeng magluto na, at saka kung magluluto ka pa, proper handling, paano maglinis, paano magtuhog, doon dapat alam niya. Dapat may sistema ka na i-discuss sa kanila, yung sistema na yung mga duties and responsibilities, yung mga bawal at saka hindi, ilatag mo sa kanila, explain mo na ganun. Tapos yung mga absent, dapat i-discuss mo kung ano ba yung dapat nilang araw na leave or absent, dapat mga ilan, dapat andun lahat para alam nila, malinaw sa paano magtuhog ng manok. Ituturo ko sa inyo sa susunod kong video. Sana like and share mo na lang itong video na to para marami pang makapanood at mapulutan nila ng aral. So hanggang dito na lang muna. Marami pong salamat. Kaya mo yan. Ikaw pa.